po sa panibago na ng mga episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman sa vlog natin for today mag-focus naman tayo dun sa mga considered lucky plants pero hanging plants. So ito yung mga halaman, list ng mga halaman na pwede nating ilagay sa mga hanging basket. Iisa-isahin natin yan para madagdagan ang ating mga collections. At syempre sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na dito po sa screen yung aming complete address. So eto na nga, eto yung ating mga listahan ng mga lucky house plants ayon sa Feng Shui na pwede nating ilagay sa hanging basket. Karamihan sa listahan natin is hanging plants na talaga siya. Pero yung iba sa mga halaman na to is pwede pa rin natin siyang ilagay sa mga hanging basket. Unahin na natin sa ating listahan itong Oxalis triangularis. So sa Oxalis triangularis, ito pala meron pala siyang over 300 species and ganun kadami. And ang pinaka-popular lang dito sa atin, itong purple na to. Ito yung kadalasang makikita natin. And ano naman siya, hindi naman siya rare plant, considered rare plant dito sa atin. Kaya ang bentahan nito dito sa atin, mura lang kasi siguro one of the oldest plant na rin to. Atin itong nakikita dito sa atin. Mga lumabas dito kasi yun nga, naging popular din siya, marami yung naghanap dito kasi naging naging uso siya, hindi man siya considered pa dati or hindi ko pa rin alam na considered as lucky plant pala siya. Hinahanap na siya dahil sumikat siya sa internet dahil nga nito kapag ka makapal doon sa pot or sa basket na pinaglalagyan dahil ultimo para siyang mga paru-paro nga na nagliliparan dahil doon sa itsura ng dahon niya tsaka hindi rin kasi masyadong halata yung yung pinakatangkay niya kapag ka sobrang kapal. So yun pa nga palang karakteristik nitong mga triangularis is kapag dadating ng gabi tumitiklop itong mga dahon niya. So, natupi yan. And, wala lang, para lang siya talagang nakadapong paru-paro. Kaya, yung isang maganda dito sa halaman na to, lahat ng dahon, kung gaano man yan kakapal, lahat yan ay iikom or titiklop pagdating ng gabi. Dito sa triangularis, wag nyo lamang siyang unang-una ibibilad sa direct sunlight sa mainit dahil masusunog yung dahon. Manipis lang kasi itong dahon na to, kaya madali siyang masunog. At ang isa pa, prone din siya sa overwatering, so wag nyo siyang ma-overwater dahil kapag na-overwater nyo siya, magdodrop yan, nabubulok or nalulusaw itong mga triangulares. So yun lang naman yung parang pinaka ayaw niya. Hindi naman siya maselan pero yun yung mga dapat nating ingatan, dapat nating iwasan kapag mayroon tayong alaga na triangulares para ma-maintain natin yung ganda at saka yung kapal at lago nitong mga halaman na to. At ang susunod naman sa ating listahan, ito namang tinatawag na Chinese money plant. Ito, pwede rin nating ilagay sa mga hanging basket at pwede nating ihang sa kung saan man, sa loob ng bahay natin, sa labas kasi hindi din naman maselan to at madali lang din siyang alagaan. Etong Chinese money plant, dati kumbaga naghahanap lang tayo nito. Mahirap siyang hanapin before last kasing lumabas itong Chinese money plant, medyo mahirap hanapin. Ang tagal nga namin bago nakakuha ng Chinese money plant. And ngayon nga may dumadating, medyo mataas yung presyo niya kasi ayan, makikita nyo gantong kaliit. Ang benta nito actually, ang daming naghahanap, ang daming bumibili and kapag nakita to dito sa shop, ubos kagad and ang natitira na lang itong maliliit. Kasi ang ganda nito kapag yung makapal at nasa much bigger pot matagal palakihin itong mga Chinese money plant Yun nga, ito yung mga available, mas mura nga lang siya. And ito, ang advice ko dito, siguro patagal-tagalin muna natin ng konti bago natin siya i-repat, ilagay sa isang hanging basket kasi ang liit-liit pa, di ba? Pero kung may mabibili kayo ng malago na nito, yun, pwede na natin siyang i-transfer sa basket na pwede nating i-display. So yan, considered as lucky plant din itong Chinese money plant. Halimbawa naman, hindi naman kayo talagang yung gusto nyo sundin yung Feng Shui pero nagagandahan kayo dito sa Chinese money plant at gusto nyo magkaroon. So, naman tayong pwedeng isang alternative dito na halos hindi sila nagkakalayo ng itsura
maganda rin siyang tingnan yung kulay, yung shape lang ng dahon medyo nag-iba ng konti dahil sa Chinese money plant talagang bilog-bilog yung ano niya, yung mga dahon niya, kaya nga siya kinonsidered as lucky dahil para daw siyang inihahalin tulad sa mga coins. So ito naman yung tinatawag naman na raindrops. Pagdating dito sa raindrops, ayan makikita nyo naman medyo pointed yung isang part o yung dulo nitong raindrops. Pero ang maganda mo dito, yun nga, kung halimbawa gusto nyo lang magkaroon ng Chinese money plant at hindi kayo makakita or namamahalan kayo dahil mas mababa ng half yung presyo ng raindrops kung ikukumpara natin dito sa mga Chinese money plant. Kung halimbawa yung makakapal, yung malalago, may mabibili kayong 700 pesos. Etong mga raindrops, yung ganung kakapal at ganung kalago, nasa 350 pesos. So, malaki pa rin yung difference. Malaki yung mamemenos, malaki yung matitipid nyo. And kapag ka naman i-display nyo yan, halos hindi naman siya, yung hindi mo nasasabihin parang malayo sa isa't isa. Maaring mapansin pero iisipin na parang nasa iisang family din. So ito yung isang pwede nating alternative pagdating dito sa Chinese money plant, 'di ba? Parehas ng ganda pero mas mababa ng half yung price na meron dito. Susunod naman sa ating list, ito hindi nawawala pagka pinag-usapan ang mga lucky plants, hindi pwedeng mawala itong jade plant. Mapapat man or mapahanging basket kasi pwede mo rin siyang ilagay sa mga hanging basket. And alam nyo ba, namumulaklak din itong mga jade plant, namumulaklak sila ng kulay puti, and pagka napamulaklak nyo yan, parang pinong-pino, kumakapal yung bulaklak, hindi lamang siya sa iisang portion, hindi lamang siya iisang part, namumulaklak. Kung puno yan ng bulaklak itong jade plant ninyo, mas giging buhay siyang tingnan at mas magandang ipang-decorate or ipang-display sa mga garden ninyo o sa loob ng bahay ninyo. Ang susunod naman sa ating list, ang walang kamatayang photos. Ito kasi, ang tawag dito sa ibang lugar, sa ibang bansa, kung hindi ako nagkakamali, India or Indonesia, money plant ang tawag sa kanya. Sa ibang lugar naman, devil's ivy, dito sa atin, water plant. Pero, yun nga, nakikilala na rin siya dito sa atin as money plant dahil nga lumalabas siya sa mga vlogs, lumalabas siya sa mga internet na lucky plant siya. Kaya yun, nagiging na-absorb na natin yung tawag na money plant dito. And dito sa money plant, ayan, ito yung mga pinaka-popular. Meron tayong Marble Queen, Manjula, and Enjoy. So, marami tayong options. Kung naghahanap kayo ng mga halaman na considered as lucky and can attract money, at pagkatapos ay gusto nyo yung nasa basket, eto, napakarami yung options. Dito pa lamang sa mga photos na to, mapupuno na yung inyong paglalagyan dahil nga sa dami ng varieties na meron. Hindi lang yan, hindi lang yan yung merong varieties, marami pang iba. Pero ito kasi yung pinaka-popular at in-demand ngayon dito sa atin, lalo na tong Marble Queen at saka itong Manjula. Before, sumasabay sa kasikatan tong Enjoy kasi pagkatapos ng Golden Photos tapos Marble Queen, eto lumabas si Enjoy, kaya lang natalbugan siya ng Manjula dahil sa Manjula wala ka nang hahanapin Kumbaga, ang ganda ng dahon niya, malalaki. Tapos medyo rounded na parang pa-heart shape na, tapos yung variegation niya mas maganda kumpara natin dun sa Enjoy. Kaya lang medyo mas may presyo siya kung ikukumpara natin sa Marble Queen at saka dito sa Photos Enjoy. Isang maganda mo lang ngayon, dati mahirap siyang hanapin pero ngayon hindi na, sumasama na rin siya sa mga supply ng pagkalimbawa. Dati sa Marble Queen hindi yan nawawala hindi nawawala, madaling maghanap niyan. Pero yung Manjula naiiwan palagi or wala tayong mabibili, wala tayong makuhang supply. Pero ngayon kapag may naghanap, kahit saan garden kayo pumunta, malamang meron kayong makikita na Manjula. Ang isa pang halaman na considered lucky na pwedeng nating ilagay sa hanging basket ay yung mga varieties ng ferns. Ito, meron tayong ilan dito na maipapakita na nasa garden namin, nasa greenyard mismo. Itong Staghorn Fern, itong Boston Fern, at saka itong pinaka bago namin na dumating, itong fern na variegated, yung nasa bowl. So, ayan, nakikita nyo naman, yung mga fern talaga, ever since, nasa hanging basket siya. Pero hindi lang ibig sabihin nun, sa hanging basket natin siya pwedeng ilagay. Pwede rin natin siyang ilagay sa mga pot kung gusto natin. Mas maganda lang kung medyo mas mataas ng konti yung pot para hindi sasayad kapag lumago yung ating mga ferns. Pero tong Staghorn Fern, isa siya sa mga rare na ferns na pwede tayong magkaroon.
at mahirap siyang hanapin. Hindi laging may supply na dumarating nito. Kaya kapag nagkakaroon ng opportunity at nakakakita kami ng mga supply na dumarating dito or may nag-aalok dito sa garden namin ng Staghorn Fern, nabili kaagad tayo kasi nga hindi mo alam kung kailan ulit magkakaroon ito. And ang maganda mo sa mga ferns, hindi naman siya mahirap alagaan. Ang gusto niya ay high humidity. So, tamang-tama sa kanya kung gusto niyo maglagay ng hanging basket sa mga bathroom ninyo. Ang maganda mo sa kanila, ano siya, since hanging basket siya, nakalagay siya, or hanging plant siya, pwedeng-pwede siya sa bathroom. Hindi siya kakain ng space doon sa floor ng bathroom ninyo. Kaya wala na kayong dapat ipag-alala pa na baka sumikip pa doon sa ano ninyo, sa bathroom ninyo, pagkatapos lagi pa siyang nababasa dahil syempre yung tama ng shower or tama ng pagbubuhos niyo ng tubig kapag naliligo, maaari kasi silang tamaan din ng tamaan, maaari naman silang mag-suffer sa root rot. Yun lang yung isang maganda kapag meron kayo or kapag hanging basket ang ilalagay natin sa mga bathroom natin. And perfect nga sila dahil sa bathroom natin, isa sa spot ng bahay natin na may pinakamataas na humidity, which is magugustuhan talaga ng mga ferns. Ang maganda mo dito sa mga fern, napakarami nating options na pwedeng pagpilian. Meron tayong mga fern na yung ordinary lang, may nabibili nito na siguro, ito kasing mga nauna nating nabanggit, ito mga Staghorn, ito yung mga sasabihin nating medyo merong class na fern, medyo may presyo siya. Pero merong mga ordinary na ginagamit sa mga landscape, which is nasa around, magkano lang yun. Baka may mabili kayo ng 20, 30, 50 pesos per plastic yun, per nursery bag. So, depende yung kung gaano kakapal yung fern na mabibili ninyo. Pero, wala naman sila halos pinagkaiba masyado. At okay din naman sila. At ang maganda mo dito sa mga ferns nga, lalo na kung halimbawa itong mga ordinary lamang, kahit pa sabihin mong ilalagay mo siya sa harapan ng bahay mo or kaya doon sa tinatamaan siya ng direct sunlight, wala kayong magiging problema kasi yun nga ginagamit ito sa landscape, lalo na itong mga ordinary, at nakabilad talaga siya, lalo dito sa garden namin, nakabilad siya sa labas. And isa pang fern na pwede nating idagdag, although medyo medyo kakain talaga siya ng space dahil malapad siya, pero isang option siya. Kung hindi man sa hanging basket, pwede siyang nakalagay dito sa moss na pagapangan niya. So, ina-attach siya dito. Para na rin siyang hanging basket kung tutuusin. Kasi, ayan, parang nakadikit siya dito sa rectangular na moss na to. Dito siya pinapakapit. Ito yung tinatawag na pakpaklawin. So, ito ay nasa family din ng mga ferns na pwede nating maging option or alternative kapag gusto natin ng mga ferns. And then, mga ferns, lalo na itong pakpaklawin kapag medyo may kalakihan at kalaguan, ang lakas maka-jungle vibe nito dahil dun sa ano niya, sa itsura niya, dahil itong mga ganitong klase ng ferns makikita mo lang talaga yan sa mga pulo-pulo or sa mga kagubatan, di ba? So yun, and nasa inyo na lang kasi may mabibili naman tayong maliit niyan katulad nito, ito yung available dito sa garden. So ito around ano lang yan, nasa wala pang 1 foot yung moss niya, pagkatapos yung dahon niya siguro around 1 foot yung pinakamahaba, at pwede nating ihang katulad nito. Isasabit lang natin ng ganyan and okay na yan, at saka hindi siya mahirap i-maintain. Susunod naman sa ating listahan ay ito namang Syngonium. So dito sa Syngonium, napakaraming varieties din ang pwede nating pamilian. Merong ganito, yung ordinary, kumakapal siya at ang ganda niyang pagmasdan kapag makapal na. So ito naman kasi, ang maganda mo dito, hindi siya mahirap alagaan, hindi siya mahirap akapalin. So, makukuha mo kagad yung ideal. Ito yung mga ordinary, ha. Meron din naman ngayon lumalabas na mga albo. And kung halimbawa, mahilig kayo sa mga variegated na mga halaman at gusto nyo ay nakahanging basket, tapos considered as lucky plant pa siya. At sinasabi nga nila na can attract money. Perfect na perfect sa inyo itong Syngonium albo. At saka ang isa pa, dati ang mahal nito, nasa 2,000 pesos, 2 hanggang siguro 2,500 yung gantong kalago. Ito itong gantong kalago na variegated na Syngonium, itong albo na to. Pero ngayon, parang around 200, 300 pesos na lang tong mga ganitong itong mga variegated Syngonium na to. Minsan nga pagka halimbawa katulad nito, itong Syngonium na natira dito sa amin, mabenta rin kasi to, tsaka marami rin naghahanap And ito nga isang itong natitira ngayon dito sa garden namin, kasama lang to or parang na-free ko lang to dun sa mga pinamili naming mga halaman. So, ayun, ganun na yung nangyayari ngayon. Pang ano na lang siya, pang freebies na lang tong variegated Syngonium. So, malaki yung ibinaba ng presyo. Kaya,
perfect yung timing para bumili ng mga variegated syngonium kung wala pa kayo nito at mahilig kayo sa mga gantong klase ng halaman. Ayan, ngayon yung tamang pagkakataon para din idagdag sa collection natin itong mga variegated syngonium. Susunod naman sa ating listahan ay ito namang tinatawag na Forever Rich. Pagdating naman sa Forever Rich, consider din siya na isa sa mga lucky plants. For 2022 yan ha. At pwede natin siyang i-display o ilagay sa mga hanging basket din. Dahil ito kumakapal yan, lumalago. Kapag ka naghaba na or naglakihan na itong mga dahon niyan, lalaylay na yan or mas manonotice na yan sa mas kapansin-pansin na yan sa hanging basket. Kaya maganda rin siyang alagaan dahil unang-una hindi siya maselang halaman at makakapal yung makakapal yung mga dahon niya, kaya ito ay may pagka-drought tolerant. So hindi yung laging sasabihin nating panay-panay yung dilig dito dahil maaari sila mag-suffer sa root rot. Ang isang manonotice mo kaagad pagdating dito sa Forever Rich yung mga spots doon sa dahon niya. Consistent yan sa every leaves na sisibol sa kanya, hindi mawawala yan. Yun yung isang maganda mo dito. At saka yun nga, parang succulent type kasi to, makakapal din ang dahon nito kapag parang katulad ng sa jade plant, kaya drought tolerance. So you don't have to worry na kung hindi man siya madiligan ng ilang araw, hindi naman siya basta-basta mamamatay or matutuyo yung mga dahon. Tsaka matibay to kasi itong halaman na to is nag-originate pa siya sa Africa. Ibig sabihin lang nun, napakatindi ng init sa Africa pero nakakaya nitong halaman na to. Ano pa kung dito sa atin. And magta-thrive siya even indoor. Ginagawa siyang kadalasan since hindi naman siya takaw space, may nabibili naman ito na maliit. Pang centerpiece sa mga lamisita, sa mga table. And yun, ang kasama din sa ating listahan ay itong mga aloe vera. And ang aloe vera, mapa-ordinary man o mapa-rare katulad nito, wala kayong masasabi dahil even yung mga ordinary naman as long as nabibigay mo yung right care, na alagaan mo siya, gaganda siya, lalaki siya. Na ilalagay din siya sa kawa. May nakita ko nito, around siguro mga 3 feet na yung taas o haba ng bawat dahon na meron siya. Imagine niyo kung gaano kalaki na yon. And yun, pwede natin siyang, kung hindi naman ganun kalaki ang ating mga aloe vera, pwede natin siyang ilagay sa hanging basket. Meron ding mga ganito ngayon, yung aloe vera Christmas Carol, and ito, bumili lang kami ng isa. Sinubukan lang namin kasi medyo may kamahalan to, nasa 1,000 na yata to, 1,500 nung binili namin, tapos maliit pa siya. Kasing laki or kasing liit siya ng mga succulents na nabibili natin sa mga garden shop, ganun lang. And yun nga, dahil rare siya, ang tawag sa kanya pala ay Christmas Carol. Ito nga lang maganda mo dito, aloe vera na to, hindi siya mahirap pabulaklakin. And kapag ka namulaklak yan, dagdag points din yon dito sa mga sa aloe vera na to. Yun nga lang, kung mas maganda talaga siya kung ilalagay mo siya sa hanging basket para at least hindi siya sagiin, dahil kapag ka nasa sa pot siya, tapos nasa area siya ng bahay ninyo na medyo nadadaanan, nasasagi, malutong kasi yung niya, mas malutong yung bawat dahon niya, madaling maputol. So sayang naman kasi although mabilis siyang kumapal, mabilis siyang magkaroon ng mga babies niya, kaya madali siyang i-propagate or mabilis siyang paramihin. Yun nga lang, masisira kasi hindi na yan sisibol ulit kapag ka naputol yung bawat dulo ng mga Christmas Carol ninyo. Kaya parang mababawasan naman yung ganda ng mga ng mga aloe vera nyo. Pero yan, isang option to, itong mga aloe vera sa mga lucky hanging plants na pwede nating isama sa ating collection ngayong 2022. Susunod naman sa ating list, itong tinatawag na millionaire plant. Ito, ang bilis niyang kumapal, ang bilis niyang humaba. Ginagawa siyang design, kung halimbawa meron kayong, nakalagay nga siya sa hanging basket, magagawan nyo pa siya ng design, o kaya naman pwede nyo siyang ipagapang or ipatrail doon sa mga wires ng inyong mga hanging basket para mag-serve as decoration. Millionaire plant ay lang siya, madali din siyang hanapin, mura. Dati ang dami dito, kung saan garden shop kayo makakakita, nakatali pa nga yan sa pula na ribbon, and yun nga, nakahanging basket, dun talaga siya nakalagay. At pagkatapos, itong mga millionaire plant pala ay isa siyang variety ng Hoya. So kino-considered na lucky plant itong millionaire plant. Kasi syempre, millionaire plant na nga ang pangalan Doon pa lang, milyonaryo ka na pagka meron ka nito. Kahit hindi ka man milyonaryo sa totoong buhay, kahit sa man lang sa halaman, di ba? Meron kang isang millionaire plant.
So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na andito po sa screen yung aming complete address. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.